So yan, papakita ko sa inyo kung paano ko minodify itong aking analog tester. Yan. So matagal na to sa akin, nasa 2 years na mahigit yata. Yan. So minodify ko na siya. Yan, dalawa na yung minodify ko dito. Kasi yung una palang minodify ko yung kanyang battery, tapos yung pangalawa yung kanyang pointer. So test muna natin kung may mga pagbabago ba na akong ginawa dito. So dito nilagay ko na ng switch. Yan, naglagay na ako. Yan. So pag inon ko, yan, merong on, so merong off, at meron din niyang patay natin yung ilaw. So yan, ayan o, meron siyang red indicator light. So yan yung ginawa ko. So hindi ko naman talaga kailangan ng indicator light, pero dahil yung module na nilagay ko ay meron, wala tayong magagawa. Alangan naman tanggalin ko, baka masira lang, so sayang lang. So yan, on na natin, naka-on na. So naka-set na rin sa times 1 yan. So yan, so tingnan natin kung may pagbabago ba. So kung titingnan nyo yung mga old videos ko na ginagamit ko to, meron siyang, yung palo niya ay malakas. So ngayon, ayan, kita nya, para na siyang original na Sanwa. So yan, medyo lobat siya ngayon. Ayan o, para siyang original na Sanwa na. So subukan natin sa times 10. Kaya ko siya minodify kasi ang hirap niyang ano dito, i-zero ohm adjust, kasi nga sira na yung potentiometer niya. Potentiometer niya sira na, mahirap nang i-adjust. So ito ngayon, yan o, nakatodo. Yan, so rin na bumabangga. So subukan natin i-zero ohm. Yan, sumobra naman. Yan o, hirap niya na i-zero ohm. Subukan pa natin. Ayan, mabagal na yung palo, di ba? Yan. So mamaya titignan natin kung anong laman niya. So yan, okay siya. So may pagka-lobat siya, sasaksakan ko na lang siya ng charger. Yan o, may charger siya. Yan. So kahit sa times din natin siya sa pinakamataas na settings niya, yung sa times 10 times 100k. Yan. So medyo malakas lang din yung palo niya, pero hindi na siya yung kagaya dati na talagang babangga, yung mabilis. Yan, tignan nyo, diba? So kahit itutudo ko yan, pag binalik ko, yan o, hindi na siya babangga dito. So hindi na siya bumabangga. Ayan o, nga lang dito babangga siya kasi nga malakas yung settings. So meron tayo makikita dito sa tester ko na buzzer. So yan, hindi yan maaapektuhan. Subukan natin kung gumagana pa. Ayan o, gumagana pa din. Ayan, okay pa yung mga settings nya sa microfarad capacitor yan. So 10k lang sa times 100k lang yan, pares lang na contact yan. So kung maglulus dito sa contact na capacitor ng microfarad, sa settings nya na yan, pwede lang kayo lilipat dito. So pares lang yan. Dito okay din, okay din. Sa times 1k, ayan, okay din. Times 100, ayan, okay din. Sa times 10, ayan, okay, okay siya. Sa times 1, ayan. So alam niyo naman ha, commonly ang ginagamit sa tester na analog pagka nagte-test ka ay times 1 at times 10. Hindi ko alam kung ginagamit mo yung times 100, pero ako kasi hindi ko ginagamit yan. Yung times 1k ginagamit din yan madalas, so pagka magte-test ka ng capacitor. Pero sa tester ko ngayon, dahil nga minodify ko na siya, yung times 1k nya gumagana pa rin, gana pa rin siya. Kaso dahil nga sa minodify ko yung pointer nya, yung dating mabilis na palo ng kanting tester, hindi na siya makakapag reading ng capacitor dahil nga minodify na natin yung kanyang pointer.
So pagka nag-test ka ng capacitor, akalain mo sira yung capacitor, yung pala ayos. Kasi nga, inayos na natin eh, yung kanyang pointer. So, mabibigatan na yung pointer. Mabigat na siya. So, yun. Tapos, set natin sa 2.5. Yan. Test natin sa battery. Ayan guys, ito ginawa ko tong battery charger na to. Ayan, at meron siyang ilaw. Ayan o. Meron siyang ilaw. Ayan. CDO lang na lalagyanan yan. Lahat naman ng parts na ginamit ko dito ay nabibili. So yan. So double purpose na rin yan, battery charger. Tapos meron na siya emergency light. So ngayon sa ganitong tester, pagka magre-reading ka ng voltage, tapos sa AC voltage, hindi ka na mag-setting ng kanyang sa 0 ohm adjuster. Hindi ka na gagamit niyan. Subukan natin. Laging tatandaan pagka nag-reading ka nito sa battery, dapat hindi magkamali yung inyong polarity. So sa 18650 naman na battery, meron naman yung palatandaan na ito ang positive, itong negative. Subukan natin baliktarin. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan o. Tingnan nyo. Kita nyo. Meron na kasing problema tong tester ko na to, kaya naputol kasi yung dito niya. Kaya hindi na siya bumabalik kagad dito. So, okay lang yan. Yan. Okay, di ba ganon? Ganon nangyayari sa pointer niya. So, huwag na natin ituloy. Dito, wala yan. Hindi nakaparallel yan. Dahil separated na yan, TP4056 yung ginamit ko. Pang test natin ang battery. Test natin. Yan. Ayun. Yan. Kung makita nyo, palo siya sa sagad sa 2.5 volt. So sumagad siya kasi ibig sabihin ito ay 3 volt tataas. Subukan natin dito sa 10 volt. Ayan. Ayun, kita nyo. Ayan. So natin. Lakyan natin. Yan. Subukan natin i-check kung anong voltahe niya. Ipit na lang natin dito. Salpak natin. Ayan. So salpak ko na lang dito sa battery itong probes. Ayan. Makita ninyo, nag-reading siya ng yung guhit na yan, 3 volt. Yan yung mahaba, yung guhit na yan, 3 volt. So nandito siya sa pangalawa, 3.2 volt yan. Ibig sabihin, okay. 3.2 volt basta at hindi bumaba ang 18650 voltage na ng 2.8 volt or 2 volt, okay siya. So yan. Gagawan ko din ng separate video yan, yung ilaw ko na yan. So ngayon buksan na natin, ay hindi pala, try mo natin mag-test sa voltage dito sa ating analog tester sa AC voltage naman. Saksak ko lang dito. On natin yung breaker, on natin yung switch, on natin to. Yan, dami ko switch. Subukan natin dito. Yan, check voltage, dapat 1000 ha. Pwede rin sa 250 volt. Yan. Ayan o, nag-reading tayo ng, hindi ko mabasa, hindi ko siya masyado mabasa. Hindi ako marunong magbasa ng analog tester. Yan, so hindi ako marunong magbasa ng tester pagka AC voltage. Subukan natin sa 250. Yun. Yan, ang ganda ng palo niya. Swabing swabe. So ito, hindi ko masyadong mabasa. So nasa 2 siya. Nasaan ba? 2 yan? 2 ano yan? 2, 10 yan, 5, 10, 15, 220 volt. 20 volt yan, 220 volt. Yan, basta hindi ako masyadong marunong magbasa ng analog tester pagdating sa voltage. Pero pagka ohms lang yan, okay yan. At kung mapansin nyo din, naka-off yung tester. Nag-reading tayo. Sa analog tester kasi, pwede ka mag-reading ng voltage kahit nakapatay. Kahit nakapatay yung tester mo, kahit wala kang battery, okay lang. Maliban sa ohms. Yan.
Kailangan ng ohms yan. Ayan, nakapatay pa yan. Tignan nyo, set natin sa times 10 yan. Yan, okay. Wala. Pag inon, ayan, saka lang siya papalo. Pwede rin naman niya mag-reading ka ng mga voltage kahit nakabukas to. Okay lang. So, pwede lang siya. Hugutin na natin extension. Yan, hugot na. So, ngayon, tingnan natin kung anong mga nilalaman ng tester natin. Yan. Subukan natin kung ano yung battery na nilagay ko. Yan. Tagalin natin itong tornilyo. So, hindi ako gumamit ng drill ngayon at maka ano siya dito sa mga tester ko. Pagka ko bukas ng tester, hindi ko ginagamit dito. So, yan. Kita nyo, ang dami kong nilagay na ano yan, oh. So, sa tester, sa analog tester, pagka wala pa yung mga modification nyo, makakakita kayo nito. Yan, so pumapalo na siya, ha. Tignan natin baka pumapalo. Ay, hindi, wala pala itong connection itong dalawa. So, yan. Para sure. Yan, sa analog tester, itong box na yan, may kita nyo yung may AA battery dito. Diyan nyo yan lalagay. Ako, tinanggal ko yon. Tinanggal ko yung mga bakal nya para hindi makapag-short dito. Tapos pinalitan ko siya ng ito, DP4056 na charging module. Pwede rin naman kayong gumamit ng charging module na ano, TP5100. Yan, TP5100. Yun yung module na kaya ang 2 ampere siguro. Tapos ito yung battery. Yan, same lang siya dito sa battery na to. Yan, same lang sila. Yan, same. Itong battery na to, kita nyo naman, luma-luma na. Galing yan sa power bank na Romos, yung ganyan, no. Yan. Dalawa lang yung battery na sa Romos na yon yung gumagana. So, isa to dun. Ito. Kinuha ko siya kasi ito yung merong voltage. So, marami siyang battery na sa loob, pero dalawa lang gumagana. Kaya pala mabilis malubat. So, balik natin itong battery na to. Tignan natin. Yan. Okay. Pangalawa. So, yan yung dalawa kong minodify. Isa, itong charging module. Dalawa, ito. Itong battery na 18650. Yan. Sa pagkakaalam ko, ito ay 2000 mAh. Yan, 2000. Tapos ito naman battery na to, ito ay yan, 600. So, itong gantong ilaw, pag dito ko siya nilalagay, sa gantong ilaw, kaya niya magdamagan. So, sa 600 mAh, kaya niya magdamagan. So, ito, hindi niya kaya magdamagan kasi itong module na to, ito is step down na module. Bakit step down? 3.7 na ito. Kaya ng tester. Hindi, guys. Hindi ako tiwala na gamitin ko lang to, tapos wala siyang module. Pagka na full charge kasi itong battery, 4 volt yan. So yung need niya na 3 volt, madadagdagan ng 1 volt na excess. 1.2 volt yan, dagdag pa. Sabi natin ganyan. May nadagdag. So hindi niya kakayanin yun. Sasabog yung mga niya, or iinit yung tester, tapos magugulat ka na lang, hindi na siya gagana. Lalo na itong buzzer, hindi siya gagana sa 4 volt, masisira siya. 3 volt lang kaya nito, tapos papower mo ng 4 volt, katagalan masisira ka agad. Kaya nag step down ako. So from 4 volt, step down ko siya to 3.3 volt, 3.5. So kahit na full charge to, 3.5 lang siya. Yun lang ang maximum na kaya niya. Kasi sa AA, 1.5 lang volt lang yun Pag pinag-plus mo yun, 3 volt. So pagka 1.6 yung isa doon, edi 3.2 na. Yung dalawa na yun, 3.2. Tapos pag tinest mo siya sa times 1, yung times 1 kasi yung pinakamalakas kumonsumo sa battery nito. Pag ginamit mo yun, times 1 na yun, malakas siya makakonsumo
bumabagsak ng 2.8. So ang ginawa ko para magsisiro pa rin siya, sinet ko siya sa 3.5 volt. So yun yung modification ko sa kanya. Tapos itong itong yellow at green na wire, ayan, ay papunta dito sa pointer. Ayan, pointer. Ayan, papunta siya sa pointer. So yan yung pointer niya, buksan natin. Ayan, yung pointer niya. Ayan, huwag natin tusukin, baka matusok natin yung winding, so patay na. So nakakonekta pa rin ito sa direct sa board. Dinagdagan ko lang siya ng capacitor. Capacitor yan guys, dalawang 100 microfarad, para makagawa ako ng 200. Kasi yung mga video na ginagawa nyo dyan, 200 microfarad ang gamit madalas. Hindi, 300 microfarad. Ako, dahil wala na ako masyadong space, dapat nga 300 dyan, paparallel ko pa sila lahat. So 200 na lang, so pwede naman siya, pwede lang siya. Ayan o. Tapos meron siyang resistor. Ito, resistor yan, 1K resistor yan. Kayo na bahala kung gusto nyo mas babagal, dagdagan nyo ng capacitor value. Kung gusto nyo 400, kayo bahala. Tapos yung resistor na gagamitin nyo, babaan nyo value or taasan nyo, kayo bahala. Yung charging module, kayo rin bahala. So yan lang yung mga minodify ko sa kanya. Tapos ito, hindi ko to minodify ha, literal na may fuse siya dyan. So etong fuse na to ay I think ano to, ano ba ito, alam ko milliamp lang yan eh. So maximum niya siguro ay 25 milliamp lang na ano to, or 1 ampere lang. So pwede naman yan. Okay, tapos itong probes niya ay from aning na yung kanyang probes, kasi yung dati niyang probes nasira kagad. So dahil itong probes na to, yung kanyang connector dito sa aking aning na tester, buksan natin ito, sama-sama sila dito eh. Ayan ito. So yung salpakan ng test probe na to putol. So pag ginagalaw-galaw ko yung pula na test probe, ano siya, bumababa, tumataas yung resistance, yung wire resistance. So ang ginawa ko, imbis na idudugtong ko pa siya dito sa direct tester para mapalitan na ito ng test probe, dito ko na siya nilagay. So okay din naman yung naging resulta, tumagal din siya, okay din. So tapos ito, binilang ko ng test probe. Ito, kakabili ko lang ng nakarang araw, dahil yung orange na test probe ko, kung maalala nyo dyan, yan, pinutol ko kasi ganun din yung naging sira parehas dito. So ito, mas maganda na quality eh, no? Kita nyo, ayan o, okay siya. Sa dati kong test probe, ganito din. So parehas sila ng tip, ayan o, pointy. Ayan. So ayan natin, harangan. Ayan, pointy, diba? Ayan o, pointy. Ayan, matulis. So ganito din yung test probe ko. So kulay gold siya, kulay gold yan silang dalawa. Ayan o, kulay gold. So bakit gold? Ang gold kasi yung gold kasi yun yung pinaka-conductive material sa buong mundo. Siya yung pinakamagandang gamitin sa contacts. So yung gold, ginagamit siya commonly sa computer contacts, sa ano niya, ito sa kanyang CPU siguro, basta hindi ko naman alam ang parts ng ano ganun. So yun lang yung laman niya. Tapos pag i-on natin, ayan yung umiilaw oh. Ayan oh, tingnan nyo, kita nyo, ayan, umiilaw yung back converter po tawag dyan, or kung sa madaling salita, step down. Ayan. So ito, bala ko pa sanang putulin at lagyan pa ng switch, kaso wala na akong space. Marami pa naman sana akong space, nga lang wala na akong balak putulin. So gusto ko smooth na lang siya lagi, or kung magpaplano ko, puputulin ko na lang yan siya at ihihinang. Nga lang, dahil nga nakaglue na to, hindi ko na siya matatanggal. So yun yung dahilan ko kung bakit ganito. So pwede ko naman siyang dugtungan
ng wire para malagkapitan ko ng switch dito. Katabi sila. Yan, para alam ko. Pero wala na akong balak lagyan talaga. So yan yung wire. Yan, nilagyan ko siya ng electrical tape dito para kahit just in case matanggal to, hindi didikit sa capacitor, hindi siya sasabog. Dahil pag magte-test ako ng AC, para hindi siya masira. So ito, yan o. Puro dugtong kaysa yan. Kasi hindi ko pwedeng buksan dito, yan o, sa ilalim. Yan, hindi ko siya kayang buksan at baka masira. So sayang lang, di ba? Tapos itong potentiometer, balak ko na itong palitan. Kaso hindi ako tiwala sa pagbubukas ko, so hindi ko na siya palitan. So tiyaga-tiyaga na lang talaga. So yan, okay na to. Balik na natin. Ayun, may mga taga naglalaro. Balik na natin. So yun lang guys, sinabi ko lang kung anong meron dito sa ating tester na ito. So yan, yun lang naman yung meron sa mga modified na tester ko. Ito lang naman yung first ever na minodify ko. So okay. So yung mga capacitor na nilagay ko, may kukuha sa board, sa mga breadboard. So yun lang guys, okay na yung tester natin na minodify. Okay pa rin naman sila lahat. So wala naman magbabago sa settings nito. So wala naman, hindi naman siguro masisira yung tester nyo kung susubukan. So yun lang siguro yung pwedeng i-modify sa kanya. So kayo na lang din ang bahala kung gusto nyo i-modify siya na. So ito, charger siya. So pagka nag full charge to, magiging kulay blue. So pagka hindi pa siya full charge, kulay red. So ang charging time nito, dahil 600 milliamps lang yung TP4056, hindi po totoo na 1 ampere ang TP4056. Ako na mismo nag-check niyan, 600 to 700 milliampere lang yung kaya niya. So safe level siya para sa mga ganito. So ang charging time niya sa experience ko ay 1 to 2 hours. Pagka lobat na lobat yon inyong battery, siya, aabot siya ng 2 hours. Pero para hindi siya masyadong madrin yung battery nyo, mas magandang lagyan nyo ng BMS, yung 1S na BMS, yung para lang sa isang battery, para hindi siya masira kagad. So yun lang. Yan, kita tayo sa next video.